Yan po ay highlights na nangyari po kagabi. Sino mga umattend kagabi? Wow, yung hindi naka-attend, yun lang. Next time, attend na. Amen? Grabe po kagabi, matindi. Sana nandito po kayo. Sayang. Praise God. Magandang hapon po sa lahat. Pwede mabati mo yung katabi mo ng with a smile ng magandang hapon. Yan. Magandang hapon. Okay. So, instead po na tanungin ko po kayo ng kamusta kayo or how are you, today God asked a deeper question. O mas laliman po natin ang tanong. Ang tanong ay, how's your soul? Ano sagot? How's your soul? So, how's your soul? Kamusta ang inyong kaluluwa? Sabihin nyo nga po, paayos ng paayos. Pabuti ng pabuti. Pabanal na pabanal. Palalim ng palalim. Pa-in-love ng pa-in-love. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ay How's Your Soul? Matindi po ito. Makikinig po kayo mabuti ha. Maganda po talaga ito. Biyaya ni Lord. Meron pong isang verse po sa Bible na i-check niya po ang kanyang kaluluwa. Kasi most of the time talaga, mas chinecheck natin yung physical. Kaya pag may naramdaman, ang ginagawa nyo? Punta agad sa ospital. Doktor agad. Magpapaano agad ng gamot. Eh, ang kaluluwa kaya, pag may problem, ayos na? Okay. Kaya yung mga asawang babae dapat talaga ganyan. Inaayos nyo ang inyong asawang lalaki. Ayos siya na medyo may magulo sa mukha. Okay? So, nasa na po ako? So, ang kaluluwa po, kapag may problem, ano po ginagawa nyo? Yun lang, hindi natin alam, di ba? Hindi natin alam kung paano gagamutin. Pero yung iba alam, kapag may problema na, may pinagdadaanan na, at may problema ang kaluluwa na ginagawa, nag-church. Pag okay na, at gumaling na, edi kung ano nang gagawin, ayos na. Okay, sabi sa Psalms chapter 42 verse 5, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Grabe. Ito kasi tinatanong lang kapag nilalagnat, bakit ka nanlulumo katawan ko? O, di ba? Pero ngayon, kakaibang tanong, bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos, sapagat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. I pray today, lagi nating i-check every day ang ating kaluluwa or ang ating soul. Kasi napakahalaga po nito. It is important to check the condition of your soul or your kaluluwa. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sa palagay mo ba ang soul niyan ay healthy? Sabi nung isa, mukha pong healthy. Kita-kita ko naman. Hindi yang physical. Ang tanong kaluluwa. Lagi ko nga pong ina-example, sa isang araw maglalagay po tayo ng machine po dyan, i-check kapag pumasok ang tao, ang i-check niya yung kaluluwa. Pag tumunog, ibig sabihin malnourished. Pagpasok mo, ibig sabihin, malnourished ang kaluluwa. Pero kapag nagkulay green yan, ibig sabihin, good, healthy, nakapag-pray ito ng umaga. Ibig sabihin, healthy ang kaluluwa. So, it is important to check the condition of your soul. Kung lagi mong i-check ang physical, ginagastusan mo from head to toe, ganun din dapat ang kaluluwa. Ganun din. Sa katawan nga, o head to toe, buhok pa lang, may shampoo. Yung iba may hair color. Yung iba may rebond. Yung iba may yung eyebrows and eyelashes. Di ba mga babae? Ilang oras yan? 30 minutes. Ano pa? Pag sa labi, lipstick.
Pag sa tenga, kailangan merong hikaw na maganda. Pag babae, pag lalaki, may naghihikaw ba dito lalaki? Huwag mo na pangarapin. Wala na. Isa lang ang, butas. Huwag niyo mo nang dagdagan pa. Ano pa? Ang tenga, kapag gusto makinig ng music, may earphone pa yan. Gagasusan mo din. Sa bibig naman, may food, may drinks. Sa mukha, may makeup. May makeup, tapos may makeup ulit. Patong-patong po yan. Dapat patong-patong. Meron pa yung primer. May first coating. May second coating. Ang kapal na, no? Ano pa? Meron pa yung pamis. Grabe ang gasto sa physical, no? Ang dami. Kaya pag tinignan mo ang bag ng mga yan, punong-puno yan ng pampaganda para matakluban ang kabulukan. Hindi naman po, Pastor, kabulukan. Inaayos lang. Okay, sige. Ano pa pagdating sa pababa naman? Ang ulo pala, may cap pa yan para hindi mainitan. Tapos may t-shirt, polo shirt, dress, sando, pantalon, short, sa babae, palda. Yung kuko, may nail cutter, yung tenga, may cotton buds, yung katawan, may safeguard, may Dove. Minsan nga, nagpapamassage ka pa, gagasusan mo pa yung katawan mo. Imamassage ka pa. Mamaya, may foot spa pa yan. Mamaya, may sauna pa yan. Ang daming ginagawa sa katawan. Ang tanong, sa kaluluwa kaya, magkano ang nagagastos mo sa katawan mong yan? Di ba ang laki ng gastos kung susumahin? Ito pa matindi. Hanggang matulog, may malambot pa yung unan, may kama pa yan, minsan naka-aircon pa yan. Papatayin na lang ng ilaw ito. Naka-aircon pa yan. Ano pa? Tapos mamaya, yung iba ay naka-electric fan pa. Gastos na naman, physical na naman. Ito pa, hindi pa tapos. Hanggang mamatay nga, mayroon pang gastos sa katawan. May kabaong pa. May bulaklak. May pakain sa mga nakikiramay. May libingan pa. May lupa. Grabe ang katawan na yan. Ang tanong, sa kaluluwa kaya, anong ginagastos mo? Ano ang binibigay mong effort para sa iyong kaluluwa? At tumahimik ang sanlibutan. Oo nga, no? Ang laki ng gasto sa physical. Ang physical naman, 80 to 120, wala na yan. Pero yung kaluluwa, panghabang buhay yun. Pero yung gastos natin, meron ba? Wala. Di ba? Yung kaluluwa, kailangan pang pipilitin pa. Sino doon pinipilit pa? Para umaten at makinig. Yung iba, ipapalo up pa. Yung iba, hihintayin pa. Magpapaasa. I-sponsor pa. Hahatian pa. Late pa. Absent pa. Sin-zone pa. Ang taba ng kaluluwa mo niyan. Wala na sa JA1. Amen. Wala. Wala kayo naririnig. Wala. Kita niyo yan? Pero pag physical, gastos dito, yung time, magpapakulay ka ng buhok, 3 oras, 4 na oras, okay lang. Ang church, 1.5, tulog ka. Parang ang unfair naman ng katawan at ng kaluluwa. Hindi nyo ba na-imagine? Ano pa? Gusto mo tumaba yung kaluluwa mo? Ano ginagawa mo? Mag-chat-chat yung group leader mo, attend ka naman. Sisin mo lang, o kaya naman, walang sin. Mamaya, pasulpot-sulpot pa. Wala na sa Marikina, wala. Ito matindi. Nagtuturo si pastor, nagsiselfone ka pa. Distracted ka pa. Nakikipag-usap pa sa katabi. Gagawa pa ang iba sa kusina. Yung iba pa si RCR pa. Wala na sa Marikina. Wala. Paano tataba ang kaluluwa mo niya? Kasi yung word ang mahalaga na pampataba ng kaluluwa mo. Pero minimis mo. Sabi nyo nga po, wala na sa Marikina. Yung iba, patayo-tayo pa. Sa isang araw po, maglalagay rin ako ng speaker sa 2 CR. Nakatutok doon sa may bowl. Yung nasa CR dyan! Para marinig nyo pa rin ang preaching. Amen? Okay. Anong ginagawa natin sa kaluluwa natin?
May nagtuturo ng word. Anong ginagawa natin? Nagpuyat ka. Tapos pagdating sa Sunday, inaantok. Wala na sa Marikina. Hindi pa focus. Di man lang nagno-notes. Notes. Nagwo-worship, di man lang umaawit. Paano tataba ang kaluluwa mo niyan? Di man lang nagwo-worship. Di man lang nga tumataas ang kamay. Yung iba, nahihiya po. Di ba? Paano tataba ang kaluluwa mo niyan? Hindi pa nag-pray pagkagising. Bago matulog, hindi pa rin. Di na nagbabasa, di pa nakikinig. Walang devotion time. Walang ganyan sa Marikina. Wala! Pero bakit pag physical? Pare, laro tayo. Andyan ka na agad. 5 oras, naglalaro ka. Nakashoot, isa lang naman. Physical. Pero sa kaluluwa, tatamad. Kakantok. Parang unfair, no? Pero kung titignan natin both sides, alin ang mas mahalaga? Katawan o kaluluwa? Kita nyo na, bakit ang katawan babalik sa lupa, pero ang kaluluwa kung na kay Lord ka, babalik sa Kanya. So ang tanong, how's your soul? Tumahimik. Kamusta naman ang kaluluwang yan? Nag-iisa lang yan, ha? Nag-iisa lang yung kaluluwang yan. It's time to change the way we live as a true Christian. Kailangan baguhin na natin ang paraan ng ating pamumuhay bilang Kristiyano. This time, we will give importance to our soul. Sabihin nyo nga po, give importance. Gastusan mo din. Umaten ka ng mga leadership camp. Magkano yon? 2,500. Magkano ang pakulay ng buhok? 3,500. 3,500? 2,500? Hello? Ano yung mas mahalaga? Katawang kaluluwa. Hindi ko sinasabing hindi mahalaga ang physical, ha? Hindi ko sinasabi. Ang sinasabi ko lang, bigyan mo ng halaga pareho. Okay? Give importance. May cell ignite kahapon. Nasaan ka na naman? Tulog, pastor. Katawan na naman yung inuuna mo. Labanan mo yan, kapatid. O may PEP. Sino sasama dito sa PEP? Alam niyo yung PEP? Pastors Enrichment Program. Pero hindi lang dahil pastor ang pwede pumunta. Kahit sino, kahit basta attend lang JA1, pwede pumunta. Sa PEP, yun po'y gaganapin sa Hanoi, Vietnam. Biyaya ni Lord, meron dito 5 sasama. Merong 5 nanampalataya. Birawin mo naman ang gastos. Konti lang naman, 35,000 isa. Bukod pa ang pamasahe sa aeroplano. O 35 plus, pagpalagay na 15, o 50,000, wala pang baon. Ang sumama doon, may faith. Kaya next year, dahil willing ka ng gastusan ng kaluluwa mo, a-attend ka. Amen? Kung parang mahina ang amen, parang hindi makapaniwala. O, sige. Baltan natin. Ano yung pinapangarap mong sasakyan? O, Land Cruiser. Magkano yung motor na binili mo? 65,000 halimbawa. O, sasakyan mo yung motor. Again, pampisikal naman para hindi ka mapagod maglakad o magbiyahe. Ang tanong, yung 65,000 katumbas ng 50, mas mahal pa rin yung motor. Anong ibig ko sabihin? Pagdating kay kaluluwa, sa totoo lang, nasa-set aside natin. Pero sa totoo lang, mahalaga siya. Napakahalaga ng kaluluwa. Pwedeng kumain ka ng masasarap, uminom ka ng kahit ano, pero pagdating ng dulo, kaluluwa pa rin ang mahalaga. Lahat po ng katawang yan, ang end, tatanda yan. Kahit ano pang ilagay mo dyan, mahahalata at mahahalata nagkakaedad na rin. Totoo yan. Kahit ano. Pero yung kaluluwa, hindi yun umiidad. Talagang ano yun? Yung pinaka-the best pagdating ng panahon. Kaya dapat take it seriously. Give importance to your soul. May leadership summit sa December. Sino nga attend? Magkano registration, pastor? 3,000. Sino nga attend? Yung willing, nag-iipon na yan. December pa naman yon. Kaya pagdating ng December, sino sasama?
Yan tayo eh. Bakit? Magbinibigyan natin ng importansya yung mga bagay na hindi pangkaluluwa. Sayang. Mas gusto mo pang ipunin yung iPhone. Ipon ka lang ipon, gusto magka-iPhone. Pero yung kaluluwa, wala na naman tayong na-set aside para doon. Again, o meron tayong Tagaytay, sama ikaw. O ito, walang bayad, ang kailangan mo lang mamasahe. Meron tayong AP mamaya. Wala ka na naman. Ano ba yan? Libre na nga yun. Ano pa? Sunday service. Free. Meron pa kayong artistahing pastor. Manood kayo ng artista dyan. May bayad lahat ng concert ng mga yan, pero dito libre lahat. May banda din. May singer. May pa-juice pa kayo. Walang concert na ganyan dito lang sa church ng JA1. Imagine! Para sa kaluluwa mo yun. O may midweek service every Thursday. Nasaan ka ba? Nasaan nga ba ako ng alas 7 ng gabi ng Thursday? Tingnan mo! Kasi mahalaga yung kaluluwa. Mag-invest ka sa kaluluwa mo. May youth gig. Nasaan ka? Youth ka naman. Hindi na po ako youth. Mukhang layut na po. Hindi! Basta youth, sumama ka. At kamukha kang bata, sumama ka na rin. Pwede yan. Anong gusto kong i-focus dito? Mahalaga na maglaan ka ng kahit ano sa buhay mo pagdating kay kaluluwa. Huwag laging physical. Huwag lagi. Dumating na po tayo sa point ng buhay natin. Lalo na kung ikaw na may edad 30 na, 40, 50, ay dito ka na mag-invest sa kaluluwa mo. Mahalaga ito. At hindi ka magsisisi. For sure. O sino ditong may mga insurance? Hindi pa ako magbebenta ng insurance. O, di ba may insurance? Para sa yung insurance? Habang, para secured, ano? Kung ano man mangyari, secured. Pero pag nawala ka na, wala na insurance. Tama? Mag-insurance ka din kay Lord. Para kahit wala ka na sa mundo, at least, alam mo, matindi ang kita pagdating doon. Kita mo lahat. Kasi may inihanda ang Diyos para sa'yo. Hindi mawawala. Tingnan natin to. Mark 8:37. Is anything worth more than your soul? Sige nga, sagutin nyo nga. Is anything worth more than your soul? Name it. Wala kayo masasabi na mas mahalaga pa sa kaluluwa mo. Sige nga, meron mong sasabihin na mas mahalaga pa sa kaluluwa mo? Wala. Tulad ng example ko noon. Ikaw, bibigyan kita ng 10 million. Wow! Sure? Pero, hindi ka na magigising bukas. Ay, hindi. Hindi kayo pagpapalit yung hindi magigising bukas. Gusto ko magising. Imagine, ang bawat gising mo, mas mahalaga pa sa 10 million. Ganun talaga yon. Kasi wala ka talaga ipagpapalit sa kaluluwa mo. Wala. Kasi wala nang hahalaga pa sa kaluluwa mo. Yan ang kaisa-isahang bagay na meron ka na napakahalaga sa'yo. Kailangan mong bigyan talaga ng importansya. Pastor, bakit mo nasabing mahalaga ang kaluluwa? Imagine mo, bumaba pa ang Panginoong Hesus sa lupa, nagkatawang tao, tapos binayaran ng kasalanan, nagpapako sa krus, pinutukan ng korona ng tinik, at kung anong ginawa sa kanya. Then, alam mo kung bakit niya ginawa yon? Para sa kaluluwa mo. Ganun kakahalaga. Para sa kaluluwa mo. Pero anong ginagawa mo sa kaluluwa mo? Pinababayaan natin. So, doon lang mamatay ang Panginoong Hesus para dyan. Pero ikaw, pinabayaan mo lang. Wala na sa Marikina. Wala. So, what is the soul? Ito ang soul. Baka hindi nyo po alam. Your soul is the very core of who you are. The soul is the inner part of you made up of, number 1, your mind. Yan. Mind. What you think. Yan ang soul. Hindi po ba ang physical body ay may brain? Hindi po ba yun kasama sa physical yung mind? No. Kasama yan sa soul. Pag nag-aral kayo ng deliverance, maintindihan nyo to. Na kahit wala ng katawan, may isip pa din ikaw. May isip pa rin ang kaluluwa. Kahit wala ng brain na nagpa-function. Ang kaluluwa, may brain na kanya, may mind. The way or the what you think, meron siya. Ano pa ang soul?
the will, what you choose. Paano ka pumili? Paano ka magdesisyon? Kasama yan sa iyong soul. And lastly, your emotions, what you feel. Kasama po yan sa iyong soul. Anong nararamdaman mo? Masaya. Soul yan. Hindi po naka-smile po yung physical body ko. Hindi. Masaya ka dyan, pero alam ko, inside you, your soul is happy. Soul po yan. Kasama yan sa emotion. Okay? Your soul is the control center of your life. Ito ang tunay na ikaw. Dahil ito'y mabubuhay pang walang hanggan. Tatandaan mo, itong katawang ito, yari lang ito sa putik. Hinulma yan. At napakaganda ng pagkakahulma. Yan na yan. Yan na yan. Napakaganda ng pagkakahulma. Sino naniniwala magandang pagkakahulma sa'yo? Perfect po yan. Sinong sabing hindi perfect yan? Perfect yan. Lagi ko na example. Halimbawa, humahaba yung pilik mata. Ang hirap kaya nun. Tapos lagi ka hindi mo makita yung daan. Napaka-perfect po niya. Ibaliktad yung ilong, umuulan. Malulunod ka niya. Napaka-perfect mababayan. Ibalik na rin natin, yung kamay, ang paa, ang kamay. Kakapagod yan. Di ba? Halimbawa, yung bibig mo nasa paa mo. Sige, subukan mo. Kain ha. Napaka-perfect na pagkakagawa ni Lord dyan. Amen? Whew. When your soul is sick, or may sakit yung soul, everything feels off even if your look or your life looks okay. Alam niyo po, kahit pa ipakita mo sa akin na ikaw ay malusog sa pangatawan mo, masaya ka ang buhay mo, pero hindi may pagkakaila kapag ang soul ay weak. Pag yan ay hinampas ng problema, halatang weak ang soul. Pag ay may pinadaan ni Lord sa sari-sari, samot-saring problema, makikita mo kung gaano kataba ang soul or kapayat ang soul. Tingnan natin. Sino pong handa? Kasi meron po tayong gagawin. Magkakaroon tayo ng checking of your soul. Sino pong gusto? Sino gustong ma-check ang soul mo? Amen? Okay. Mag-check up po tayo mamaya ha. Abangan nyo, mag-check up po ako. Doktor po ako ng kaluluwa. Wala pong bayad, libre. Pa-check up sa doktor, bawat punta, may bayad. Sa church, pag nagpa-check ka ng kaluluwa, walang bayad, free lahat. Pero kung nag-abot, kukuhanin. Siyempre, blessing. Okay. I-check up na natin ang kaluluwa natin. Ready na kayo? So, indicators of a weak or troubled soul. So, paano malalaman, Pastor, kapag ang soul ko ay weak? Weak. Number 1, emotionally overwhelmed. Pastor, ano yung emotionally overwhelmed? Ito yung buhay mo na pulos na lang emosyon. Flooded or consumed by emotion. Ang nagdadrive ng buhay mo ay puro na lang emosyon. Psalms 119 verse 28. Ang kaluluwa ko ay natutunaw dahil sa kalungkutan. Palakasin mo ako ayon sa iyong salita. Ang emotionally overwhelmed ay feeling walang pag-asa, drained, or feeling ubos na, walang gana, or kaya naman numbed or manhid na. Kapag ganyan ang emotion mo, ibig sabihin, you are emotionally overwhelmed. You are driven by your emotion. Nababago ang desisyon dahil sa iyong nararamdaman. Minsan, ikaw ay feeling tama din. Kapatid, ang soul ay weak. Pag ikaw ay easily swayed, what will happen in your life? Ibig sabihin, ang soul ay weak. May dumating lang na maniningil ng battle ng Meralco. Yung kaninang masaya ka, mamaya galit ka na sa buong bahay. Lahat ng tao sa bahay yung pinagalitan mo na. O kaya naman, may dumating lang na kaunti, ikaw ay inis na inis agad. Weak ang soul. Easily swayed ka ng mga nangyayari. May dumating na nakaka-tense na pangyayari, ikaw naman tense na tense talaga. Weak ang soul, kapatid. May nagsabi lang ng I love you, just ka naman agad.
Yung iba yan, emotionally weak yun. Bakit hindi man lang nag-isip, may trabaho kaya yun? Okay kaya siya? Wala ba lang gano'n? Yung parang, sige na nga. Hindi. Weak yung soul kasi puro emosyon. Mabilis magtampo. Wala nang dito. Tingnan mo kaya katabi mo, mabilis ba magtampo yan? Hindi lang niyaya. Hindi naman kayo nagyayaya. Yan. Kita ko sa may day yun, nagkape kayo. Hindi nyo man lang ako niyaya. Yan. Ano yan? Weak ang soul. Emotion puro emosyon. Puro emosyon yan. Hindi nyo malang kami sinama sa bilog nyo. Lahat binigyan ng tinapay, walang-wala. Kita nyo na? Weak yung soul. Diba? Yan ang mga connotation na weak yung soul. Ano pa? Number 2, mentally confused. Yan. Hindi lang emosyon. Pwedeng mental din. James chapter 1 verse 8. Siya ay isang taong nagdadalawang isip. Di matatag sa lahat ng kanyang mga lakad. Oh! Sino dito mahilig magdalawang isip? Yung hindi, desidido? Yes! Ay, hindi na pala. Yes! Ay, hindi na pala. Yung parang hindi, walang sariling desisyon. Anong gagawin ko? Nagtatanong ka pa. Hindi mo alam yung mga gagawin mo. Lagi ka nagdududa or nag-aalinlangan. Weak ang soul. Mahina pa ang decision making sa utak natin. The way we think. Nagdadalawang isip, minsan ay 3, 4, 5, 6. At mamaya, wag na lang magdesisyon. Sumasabay ka lang sa daloy ng buhay. Walang sariling desisyon. Hindi ka gumagawa ng buhay na ayon sa gusto ng Diyos para sa'yo. Weak ang soul. Sino dito, minsan, di mo na alam yung mga uunahin mo? Sino sasabihin niya, come what may. Naku, mahirap yan. Mahirap po yan. Sino dito nagkasabay yung dalawang bagay, hindi niya alam kung alin ang pipiliin? Nagdadalawang isip talaga. Aatin kaya ako nung cell ignite? O pupunta ko yung libreng nung katrabaho ko? Blow out yun, may lechon daw. Unli! Yan. Tingnan natin. Meron pong story po sa Bible na kapag hindi mo alam kung anong uunahin, tingnan nyo po ito. Napakaganda lagi nito. Lagi ko itong itong kwento pong ito, itong talinhaga pong ito, lagi ito tumatatak sa akin. Luke chapter 12, verses 16 to 20. Nagsalaysay siya, sige nga, basahin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Verse 17. Wow. Verse 18. Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Igibayin ko ang aking mga kapali at magtatayo ako ng mas malaki at doon ko ituloy ng lahat ng aking mga buti at mga pag-aari. Verse 19. Sasabihin ko sa aking kaluluwa, Yan na. kaluluwa, marami ka ng pag-aari na nakitak para sa maraming saon. Magkahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Verse 20. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, Amal, sa gabing ito ay pupuin ng iyong kaluluwa at kanino kaya mapupunta ang mga bagay na hinahangad. Sabi mo sa katabi mo, balik mo sa verse 19. Parinig mo yung verse 19. Sabi mo, magpahinga ka. Kumain ka. Uminom ka. Magsaya ka. Alam mo itong mga word na to? Ito ang lagi natin ginagawa at gusto natin gawin. Magpahinga ka. Kumain ka. Uminom ka. Magsaya ka. Anong sabi sa verse 20? Kukunin na kita. Aray ko po. Alam mo, lahat ng ibang inuna mo at hindi si Lord, sayang. Lahat ng inuna natin na hindi si Lord, sayang talaga. Imagine mo, sa'yo na nga ang lahat. May ipon ka nga. Maganda nga ang marami kang relationship sa labas.
mga friends, company. Mataas nga ang posisyon mo, pero napabayaan mo ang kaluluwa mo, kawawa ka, kapatid. Kawawa ka, kapatid. Pwedeng umaangat ang buhay mo sa lupa, pero yung kaluluwa kapag malnourished, kawawa. Kagabi po, grabe po ang Selig Night kagabi. Sana umatin po ko talaga kayo. Iba talaga yung Selig Night. Walang nilampasan si Lord, kita ko lahat eh. Wala talaga. Kasi pinagmamasta ko lahat, pero wala talaga. Alam niyo po, meron pong lumapit po sa akin, hindi ko na lang papangalanan kasi wala akong permission niya. May lumapit po sa akin at siya yumakap sa akin. Lalaki po yun, lalaki ha? O lalaki, baka naman kayo ano. Lalaki po siya. Alam niyo sabi niya sa akin? Napakaganda na sinabi niya. Ang sabi niya sa akin na tumatak sa isip ko, si Lord lang pala ang kulang. Hello, isik mo lahat sa mundo. Sasabihin ko sa iyo, pag hindi mo inuna si Lord, sasabihin mo sa bandang dulo, si Lord lang pala ang kulang. Totoo yan. Totoo yan. Ito nga, nasa Kanya na ang lahat. Maraming ani, maraming ipon. Pero nasabi ni Lord, hangal, sa gabing ito kukunin ko ang iyong kaluluwa. Again, kaluluwa pa rin ang mahalaga at the end of the day. Kaya pahalagahan mo talaga ang kaluluwa mo. Church, pahalagahan mo, i-prioritize mo ito. O, nag-share si Peter. Tingnan nyo ang verse na ito, Acts chapter 2, verse 41. Kaya't ang mga tumatanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdag ng araw na iyon ang may 3,000 kaluluwa. Nag-share si Peter sa mga tao at 3,000 souls ang tumanggap. Tingnan nyo mabuti yung verse, ano? Bakit kaya hindi ginamit 3,000 tao? Hindi, ano? In-specify po ni Peter na ang naliligtas ay kaluluwa, hindi physical na katawan. Kapag tinanggap mo ang Panginoong Yesus, tinanggap mo ang salita na ang Panginoong Yesus ang magliligtas sa'yo, then 3,000 kaluluwa ang naligtas. Ibig sabihin, talagang napakahalaga ng kaluluwa. Napakahalaga. Naalala niyo yung yung iniwan yung 99 na kwento sa Bible? Iniwan yung 99 para lang sa isa. Kaya tatandaan mo, anumang alis mo, anumang takbo mo, kapag nagsimula na ang Diyos sa'yo, humanda ka, hindi ka titigilan ni Lord hanggat bumalik ka. Dahil mahalaga ang isang kaluluwa. Napakalaga niya sa Panginoon. Okay? Highlighted ang kaluluwa. Hindi ang tumatanggap ay katawan, ang tumatanggap ay kaluluwa. Kasi yung kaluluwa pang walang hanggan, yan ang mahalaga. Huwag malilito, huwag kakalimutan. Lastly, ano ang senyales na ikaw ay weak? Spiritually disconnected. Pinag-usapan natin to last Sunday, itong disconnected. Mark 8:36. And what do you benefit if you gain the whole world but lose your own soul? Every time na mababasa mo to, talaga magbabago talaga ang pananaw mo eh. Bakit? Makantan mo man ang buong mundo, ikaw man ang pinaka sa lahat, pinakasikat, pinakamayaman, pinakaganito, pinakaganyan, pinakamaraming kaibigan, pinakamalakas, pinakamasigasig, sa lahat ng pinaka, ikaw na ang pinaka. Nakuha mo ang buong mundo. Ang tanong, anong ipagpapalit mo kung yung soul mo naman ang kapalit? Wala. Wala. Kaya, sabihin mo sa katabi mo, huwag masyadong busy. Hindi pa Vice President, busy na. Huwag masyadong inuunang mundong ito. Huwag 24 hours puro trabaho. Yung mga estudyante, huwag nag-aaral ka o napasok lamang. Huwag laging aral ng aral. Pwede mag-aral, pero huwag mong kakalimutan na meron pang ibang mahalagang bagay. Yung kaluluwa mo, huwag mong papabayaan yan. Sayang. Yung iba too busy to pray. Huwag kakalimutan mag-pray. Yung iba too tired to worship. Mag-worship ka. Pastor, hindi ko naman feel eh. Alam mo yon? Ayan na naman tayo. Pag yung mga reason mo hindi ko feel, wala akong nararamdaman kaya hindi ko mag-worship, weak ang spirit. Indication, emotional. Again, ang pagsamba ay isang desisyon.
Pagpasok mo pa lang sa simbahan, worship na, tatayo ako. Wala akong nararamdaman, okay lang, basta sasamba ako sa Diyos. Tapos. Bakit? Hindi tungkol sa feelings. Kasi kung ako ay driven by feelings, weak ang spirit ko, weak ang soul ko. Ibig sabihin, kailangan hindi ako driven ng emotion, kailangan driven ako ng decision ko. Ang decision ko, sasamba ako sa tunay na Diyos. Ano man ang nararamdaman mo, hindi ko feel, okay lang. I will worship God. Hindi kasi natin alam kung ano yung style ng isang monarchy. Alam niyo yung monarchy? Salamat sa may alam. Yung namumuno isang hari. Okay? Anong ginagawa ng mga tao under ng kanilang authority, ng hari? Lahat ng pupunta mo doon sa palasyo, ano gagawin nila? Luluhod yung. Hindi ka, huwag kang titingin sa hari. Kasi pag tumingin ka, nang wala kang permiso, yari ka. Yari ka talaga. Ang tanong, bakit nila ginagawa? Bakit nila ginagawa ang pagluhod? Kasi napakatindi ng tingin nila doon sa hari. Ganon din kay Lord. Kung ikaw'y narito, at ikaw'y sasamba sa Panginoon, at sasabihin mo pag na may na-feel lamang, mahirap yan. Hari, pag feeling ko ng sumamba, sasamba ako. Hari, saka ko luluhod pag gusto ko na. Hindi Hari kasi siya mataas kasi siya Tandaan mo, tao pa lang yon, niluluhuran. Ano pa pag Diyos? Ano kaya mong gawin kapag Diyos na? Grabe. Kaya po, sa lahat ng nararamdaman mong weak pa ang soul, huwag ka nang papilit, huwag nang laging yayayain pa. Ikaw na, it is your own responsibility para yung soul na yan ay manatiling nag-aapoy sa Panginoon. Amen? Salamat sa dalawang napalakpak sa Panginoon. It's time na maging seryoso po tayo na hindi kapag naalala lang o walang ibang commitment. Kailangan ngayong oras na to, magdesisyon ka, kailangan purely motivated ka na si Lord lang ang uunahin mo kung nasa sitwasyon ka na medyo weak pa ang soul. Tutulungan ka ng church para dumating ang point na maging strong at healthy ang soul mo. Kung ngayon ay medyo, alam mo, hindi pa naman ganun kalalim ang relasyon sa Panginoon, huwag ka mag-alala. Maging tapat ka lang, maging committed ka lang, dumire-diretso ka lang, mamaya yung sinasabi mong weak, mamaya magiging strong na. Amen? Tutulungan po kayo ni Lord. O pag-usapan naman natin, o baka ikaw naman ay strong naman. Parang hindi bagay sa iyo yung first part. Ito, para bagay sa inyo. Signs of a strong, healthy soul. Yan. Baka ito na kayo, kaya walang masyado nag-i-amen Hindi ako relate, pastor Maapoy ako sa Panginoon Sige. Ito na po ang sign na ikaw ay strong, healthy soul. Number 1, soul that hopes in God. Wow, English. Pastor, ano yan? Soul that hopes in God. Ang pag-asa niya ay nasa Panginoon. Walang pambayad, si Lord bahala. Kulang, si Lord ang magpupuno. Wala pa, si Lord ang magdadagdag. Ang pag-asa ko ay nasa Panginoon. Wala pa nakikitang kagalingan, si Lord ang magpapagaling. Amen? Yan ang mga strong and healthy soul. Psalms chapter 42 verse 5. Bakit ka nanlulumo o kaluluwa ko? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Ito na. Umasa ka sa Diyos, sapagkat siya'y muling pupurihin ko dahil sa kaligtasan mula sa kanyang harapan. Imagine mo, si David ang nagsasalita. Ang katawan niya po, ang kaluluwa niya, nanlulumo, malungkot, parang wala sa mood. Pero sabi niya, umaasa ako sa Diyos sapagkat siya'y muling pupurihin ko. Ganyan katindang strong ang soul. Bakit? Hindi ka nadadala ng sitwasyon or emosyon mo. Yes, malungkot ka. Totoo naman. Na-feel mo malungkot ka? Yes. Tinatamad ka? Yes. Pero hindi mababago noon hindi mababago ng nararamdaman mo ang gagawin mo. Hindi. Malungkot ako. Pero para kay Lord, magpupuri pa din ako. It doesn't matter. May iniisip ako. Nasa ospital yung kapatid ko, mayroong problema sa bahay. Hindi. Isa-set aside ko muna.
This time, it is between me and the Lord. I will worship Him in spirit and in truth. Ibibigay ko lahat para sa Kanya. Strong. Strong ang soul. Hindi pag may dumating, Pastor, wala po ako ngayon Pastor, mamaya po ako babalik Hindi ka magdadala ng sitwasyon na yun. Pastor, naulan? May payong! Pastor, walang payong? May kapote! Wala pong kapote. Mag-grab car ka? Papasok mo ka dito sa church para hindi ka mabasa. Pag puro reasons, wala. Ito, malungkot na siya, nababagabag pa siya, pero tuloy lang ang pagpupuri kay Lord. Ikaw ay umaasa sa Diyos, naniniwala ka sa Kanyang sinasabi, sa lahat na nakasulat, kahit may emosyon, na gustong pumakawala, pero hindi mo pagbibigyan, may desisyon ka pa rin. Ikaw pa rin ang masusunod. This time, yung will na hindi pinapakalman ni Lord, baka pwedeng sa pagkakataong ito, hindi mo ipapagalaw ang will sa emosyon mo na sobra-sobra. May will ka nga si Lord niya, hindi pinakalman yung will mo, pero ikaw, pinapakailan mo doon sa emosyon mo. Huwag mo ipakontrol sa emosyon mo ang will. Ang will ay ang paraan mo at pag-decide mo. Ngayong araw na to, sasamba ko sa Diyos. It doesn't matter kung ang katabi ko ay maingay. Makikinig ako ng word. Kung ang katabi ko hindi ko makanta, ako ay kakanta. Kung ang katabi ko ay ayaw sa unahan, ako ang pupunta sa unahan. Will. Di ba? Yun ang will. Pero kung pag ganito, nakakahiya. Pag may tumas ng kamay sa ako, again, emosyon na naman. Kaya nyo pa ba? Number 2, soul that longs for God. Psalms chapter 42 verse 2. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos. Wow! Sino na magsasabi nito? Sino na pagsabi na nito? O pagkakataon sa service, gutom na ako. Again, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa Diyos, sa buhay na Diyos. Kailan ako makakarating at makikita ang mukha ng Diyos? Wow! Nauuhaw sa Diyos. Alam niyo yung, yung uhaw? Ano yung uhaw? Anong gusto mong kuhanin agad? Siyempre yung may yelo, yung malamig, tapos Coke. Sarap. Tapos, may dighay pa yun. Di ba pag nauuhaw ka, gagawin mo lahat ng paraan, makainom ka lang. Christian, every time, kahit wala kang kailangan, may kailangan ka, okay ka, ano mang emosyon mo, ano mang sitwasyon, it doesn't matter. Ang nauuhaw sa Diyos ay halatang halata. Kung talagang nilolong mo si Lord, Lord, ayan, sabi ko sa inyo huwag niyong papaiyakin Ayoko niyo kasi makikinig. Ang nauuhaw sa Diyos ay excited. Sabi niyo nga po, excited. Sino pastor yung mga excited? Yung mga excited, Monday pa lang naka-display ng suot pang Sunday. Grabe! Naka-plan siya na yun, naka-ready. Itong pang Sunday ko, kailangan maganda. Tutularin ko yung suot ni pastor. Di ba? Yun ang excited. Ang excited, bumibili ng notebook at ballpen. Magsusulat ako pag nagtuturo si pastor. Pati yung joke, susulat ko rin. Ganun na excited. Pag dumating, ako sa unahan. Kailangan sa unahan ako nakaupo, hindi sa likod. Para hindi ako maabala. Kasi pag sa unahan, wala akong, halimbawa, walang haharang sa akin pag, ba ito, sa kamay, sa unahan ako. Ba? Kaya gusto ko talaga dito si Lloyd Pag ito tumaas ang kamay, taklob kayo lahat. Bahala kayo. Problema niya, gusto niyo sa huli. Di ba? Ang nauuhaw sa Diyos, excited umaten. Alaunang service, 12:59. Ang excited mo naman. Hindi. Ang excited, maaga talaga sa church. Bakit excited ka sa word Excited sa word. Natutuwa nga ako sa kabataan, nagpo-post Saturday, nagpo-post siya, sasabihin niya,
Ano yun? Tara, simba tayo. Kita niyo yun? Alam niyo na ang target kinabukasan. Wala pa yung kinabukasan. Eh tayo, nung kinabukasan, makapagsimba kaya? Wow, excited ha? Parang wala na naman akong gagawin. Sige na nga, makapag-church na nga. Wow, excited. Hindi kami nga excited. Ang excited, naka-ready talaga. Sabado pa lang. Yung iba nga, Biyernes pa lang, sabihin niya, ano kayo ipapakanta? Oh, sino ganon? Sana Tagalog. Para makasabay ako. Sana yung favorite kong kanta. Di ba may mga ganon tayo? Yun mga excited eh, kasi gusto magpuri sa Panginoon. Pero may sasabihin ako, may mas excited pa dyan. Lord, kahit ako, anong kanta, kakanta ako para sa'yo. Kahit hindi ko alam yung kanta. Ikaw ba, hindi ka nag-aaral na kanta? Mag-YouTube ka, maraming kanta sa YouTube. Pag-aralan mo. Amen? Ganun talaga yung uhaw. Ang uhaw kay Lord, talagang strong. Ano sabi ko? Strong and healthy ang soul. Alam mo kung ano? Ito yung mga taong pagkatapos makinig ng preaching, nagpo-post agad. May picture pa yan. Feeling blessed. Attend ka Sunday. Ganun yun. Eh yung iba nakapakinig. Uwi na! Yun ba yung excited? Para ka lang nag-attendance sa classroom. Nung na-checkan ng teacher ang attendance, uwi na. Hindi lulusog ang soul. Hindi. Dapat nauuhaw ka sa worship. Nauuhaw ka sa bagong word. Nauuhaw ang kaluluwa mo sa pagsamba. Gutom ka. Alam mo yung mga gutom sa word? Yung mga yan, pag natapos ang preaching ni Pastor Don, manonood pa yan ng preaching ng main. Nagtuturo sina Bishop, sina Rev Gio, mamaya manonood pa yan ng J1 Rosario, Pastor Ito, Pastor Eric. Yun ang mga uhaw. Pero bago yun sila, Pastor Don muna. Siyempre, dito kayo sa Marikina. Mahalin nyo muna yung inyo, Hindi yung kung sino-sino yung share nyo, Feeling blessed, Pastor Ito. Hindi, dapat yung atin muna. Kayo naman. Nagpakanta si Bibian. Feeling blessed sa pagkanta ni Ate Bibian. Hindi yung Hillsong. Hillsong ka dyan. Dito muna sa atin, mag-share ka na dito sa atin. Hindi ko sino-sino. Okay? Ang nauuhaw sa Diyos ay tinatanggal ang maskara at sumasamba sa tunay na Diyos. Kung yung hindi nakarelate, bahala kayo, ayaw kayong attend eh. Ang tunay na sasamba sa Diyos at uhaw na uhaw sa Panginoon, kahit may kabigatan, kahit may bagabag, sasamba pa rin kay Lord. Nauuhaw sa presence ni God. Sinong uhaw sa presence? Bakit, Pastor, kailangan mauuhaw sa presensya ni Lord? Because nothing compares to His presence. Wala pa. Ayan na siya. Nothing compares to His presence. Wala talaga. Nung una-una po ako nag-church sa JA1 Rosario, maliit na church, parang mas malaki pa nga itong church na to. Tabi pa ng paanakan po. Tabi ng paanakan yung church namin. Siyempre, pag sumigaw na yung aanak, ah! Sabay din kami! Woo! Sabay din kami sa church! Sabay! Hindi kami papatalo, umaanak ka lang, kami sumasamba. Amen? Sino po dito nanganak na, yung nasigaw? Ganun talaga. Kasi ba't hindi ka sumamba sa Panginoon? Alam nyo, kakaiba talaga kapag nasa presence ka ni Lord. Nakakamiss kapag hindi mo lagi nagagawa. Nakakamiss. Lunes pa lang, ang gulo-gulo ng work, ang dami-daming problema, sa bahay pa lang, dami-daming naririnig. Alam mo, gustong-gusto mong umattend ng church kasi sa church, may presence. Nakaka-excite. Parang gusto ko nang sumamba. Wait lang. Malapit na. Number 3. Soul that praises anyway. Pastor, na yung soul that praises anyway? Gusto ko to, Habakkuk chapter 3, verse 17 to 18. Basahin niyo po ito. Even though the fig trees have no blossoms, and there are no grapes on the vines, even though the olive crops fails, and the fields lie empty and barren, even though the flocks die in the fields, and the cattle burns are empty,
Wow! And verse 18, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in the God of my salvation. Lagi ko tinetestify biyaya ni Lord. Kahit ang tatay ko'y namatay nung panahong yon, nakaburol siya, umatid pa rin ako ng church. Kahit na hindi sumahod kami ng Friday at Monday daw sa sahod, attend pa rin ako ng service. Kahit lakad. Bakit? Hindi mapipigil ng kawalan ang pagsamba sa Panginoon. Hindi. Kahit pa ang fig trees ay hindi magbulaklak o magkaroon ng grapes, ng bunga, o masunog or ma-empty ang bangko, o mawala, okay lang, sasamba pa rin ako kay Lord. Ano man ang dumating na bagyo, unos, habagat, o kung ano mang sitwasyon yan, babalik pa rin ako kay Lord para sumamba sa Kanya. Walang dahilan para sumamba sa Panginoon. Walang dahilan. Kahit may trials, kahit may problems, kahit di mo feel, kahit may pinagdadaanan ka, kahit malungkot, kahit may kulang, kahit may pain, kahit ano pa yan, I will praise the name of the Lord and it is my decision. Kahit may schedule ng laro, kahit may schedule ng ganito, aattend pa rin ako. Kung ang katawan ay kailangan ng pahinga, ganun din po ang kaluluwa. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, nakakapagod yan sa katawan. Yes, kailangan ng pahinga. Pero sa Monday to Saturday at wala din namang pagpupuri kay Lord, again, pagod ang kaluluwa mo, kailangan mo ng pahinga. So, paano, pastor, yung pahinga ng kaluluwa? Matthew 11:29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mapagkumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Ilang oras po kayo natutulog? Sino nagsabing 1? Sobra kayo, magpahinga po kayo. 8. Pag medyo may edad na 7 to 9, pag bata-bata 8 to 10. 'Di ba? Ang tagal ng oras ng pagtulog. 8 hours. Pero alam nyo, ang kaluluwa kailangan niya ng pahinga. Paano magpapahinga ang kaluluwa? True rest for the soul is found only in God's presence. I repeat, true rest for the soul is found only in God's presence. Sino gusto maranasan ang presensya ni Lord? Sino gusto ng pahinga? Kaso, ano lang to 10 to 15 minutes? Yung tulog nga sa katawan, 8 hours. Kaya kung mabigyan ka ng 10 to 15 minutes, grab the opportunity kasi 15 minutes na nga lang yung pahinga para sa kaluluwa. Yung tulog mo nga, minsan 10 hours pa sobra na para sa katawan. So, ibig sabihin, kung meron kang kaluluwa, maglaan ka ng quality at quantity time pag may time, biyaya ni Lord. Kailangan nasa presensya ka lagi ni Lord kung gusto mong magkaroon ng panibagong lakas ang iyong kaluluwa. Para pag dumating si pagsubok, malakas ka, biyaya ng Diyos. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo. Mukha bang excited sa presensya ni Lord yan? Alam niyo po, habang ginagawa ko po ito, alam niyo, na-imagine ko, yun nangyari kagabi, mauulit niyo yun eh. Para naman, hindi sayang yung mga hindi nakatin kahapon. At least ngayon, continuation, ito yung second half. Kung gusto mo magkaroon ng matinding rest ng iyong kaluluwa, kailangan i-enjoy mo ang God's presence. Today, we will strengthen our soul through God's presence. Sino dito ang nanonood ng balita? Sino dito nanonood ng news? Di ba pag nanonood ka ng news, parang kang nanghihina, parang ang dami-daming mga issue kung ano-ano. Kung gusto mong mapalitan yon, pumasok ka sa presensya ng Diyos. Mapapalitan yung panghihina, panlulumo na mga naririnig mo sa labas ng matinding presensya ng Panginoon. At mamaya, lalakas ang iyong kaluluwa.
lalakas ang iyong kaluluwa. We need to strengthen our soul. At biyaya ni Lord, hangad ko po as your pastors here in Marikina, na yung kaluluwa ng bawat isa dito, healthy. Yung kaluluwa ng bawat isa naririto, malakas. Hindi madaling bumagsak sa anumang pagsubok or dagok ng buhay. At biyaya ni Lord, ang hangad ko rin sa buong JE1 Church Marikina, sa pagkakataong ito, please, huwag mo namang ipagpalit ng ganun-ganun lang si Lord. Parang ang dali-dali sa'yo. At kung may hindi ka naunawaan, tuloy lang kay Lord. Darating ang panahon, maunawaan mo din. Kung marami kang questions, darating ang time, masasagot din lahat. At hindi yun reason para hindi ka sumamba sa Panginoon. Kaya right now, papasok po tayo sa presensya ng Diyos. Sino po excited? Ang excited po na pumasok sa presensya ni Lord, alam niya na yung gagawin niya. Hindi na sasabihan palang worship leader, tumayo kayo, kumanta kayo, sumayaw kayo, tumalon kayo, hindi na kailangan sabihan, kumanta kayo, hindi na kailangan sabihan. Dahil ang mga anak ng Diyos na willing sumamba at pumasok sa presensya niya, alam nito ang gagawin niya. Kaya church, I invite you na maranasan at matinding presensya ng Diyos sa lugar na to. Bago tayo tuluyang lumapit sa Panginoon, pwede ba tanggalin muna natin ang lahat ng hadlang? Kung meron pang mga hindi
ka nasasabi na hindi mo nahihingi pa ng tawad, ihingi mo muna ng tawad. Kung meron ka pang hindi pinapatawad, kailangan patawarin mo na. Kung meron ng kabigatan, kailangan tanggalin mo na. Para walang hadlang ang paglapit mo sa Panginoon. Lord God, I pray and I declare, tanggalin mo lahat ng hadlang sa pagpasok namin sa iyong matinding presensya sa lugar na to. At habang tinatanggal mo yan, Lord, I pray, habang nakapigit ang mata ng bawat isang narito, Lord, I pray, punuin mo kami ng matinding presensya mo sa lugar na to. Punuin mo kami, Panginoon. Lord, hindi kami lalabas ng lugar na to na hindi kami napupuno. Hindi kami lalabas ng lugar na to, hindi kami puno. Come on, church! Magpapuno ka sa Panginoon! Magpapuno ka sa Panginoon! Puno! 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 All out! All out! Sing to God! Yes, God is here! God is here! Come on, church! All out! Let the people say, come on. Before you. And I'm lost without you. And magpapuno ka sa Panginoon! Come on, church! Lumangoy ka sa presensya ng Panginoon sa oras na to! Marami sa lugar na ito niyayakap ni Lord. Binibigyan kanya ng rest. Isang pahinga na hindi mo makikita sa mundo.
kundi sa presensya niya lang. Binibigyan kasi niya ng malatinding yakap sa oras na to. Come on! Ito ang kailangan mo! Ang Diyos ang kailangan mo! This time, give the best for your soul. I-prioritize mo to. I-prioritize mo ang kaluluwa mo. Sa pagkakataon ito, be desperate. Be desperate for God. Be desperate for God. Be desperate. Be desperate. Be desperate. Woo! We worship you, God. Kung feeling mo tinatamad ka, the more magpuri ka. Kung feeling mo inaanto ka, the more magpuri ka. Kung inaapektuhan ka ng emosyon mo, the more magpuri ka. Labanan mo! Labanan mo siya! Labanan mo yung flesh! Lapit! Lapit sa Panginoon! Lapit sa Panginoon! Yes, Lord! Yes, Lord! For the last time, come on, church. Pwede ba sabahin mo, Panginoon, sa oras na to? Sa pinakamatinding magagawa mo, higit kaysa dati. Come on, church! I invite you to do more for God! To do more! To do more! Father God, we pray na bawat oras, bawat minuto, bawat segundo ng buhay namin, Lord, biyaan mo kami na lagi nasa presensya mo. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado hanggang Linggo, Lord God. Lord, magpapalakas kami. Lord, kung kami weak, gawin mo kaming strong.
Lord, yung soul namin, gusto namin maging healthy. Lord, biyaan mo kaming lahat. Para pag tinulong mo kami, kung kamusta yung pakaluluwa namin, Lord, masabi namin, connected lagi sa iyo, Panginoon. Strong lagi, Panginoon, sa biyaya mo. And I pray, God, ang bawat isang naririto ay magkaroon ng matinding relasyon sa Panginoon. In Jesus' name.